Sino mag-aakala na may wet market tayo inside Paseo de Santa Rosa? O, shout out daw, kuya! Hello, hello, hello! Hello po! Hello! Papunta tayo dito sa panibagong bake shop na sikat sa Lipa, Batangas. Soft opening nila ngayon. Very timely. Wow! Malapit na. Feeling ko next month pwede na tayo mag-swimming dito, Gion, no? Magbablog na tayo, nagsiswim ako, no? So tara, dito yung favorite coffee place ko. Hindi ko alam kung naririnig yung kuliglig ba yung tawag doon. So favorite ko mag-order ng protein coffee here. This is Sam. This is Sir John. So can you tell us more about Bizu here in Rockwell South? Hi guys, it's a beautiful Sunday morning here in Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. At my back is Paseo de Santa Rosa. Alam nyo ba, 1990s pa tong area na to. And the intention of our video, para a day in the life lang, no? Ano yung usual na makikita nyo sa umaga or sa usual araw kapag nakatira kayo dito sa area. So nandito tayo sa Paseo area. Kasi ito is Greenfield City. So, lagi ko naman sinasabi na si Greenfield City is another estate development here in the area. So, magkaiba po siya kay New Valley. Pero, perimeter wall away from each other. Parang invisible perimeter wall lang po sila na parang magkatabi lang talaga, no? Technically, magkatabi lang talaga. Nandyan si Vista Mall of Villar. And then, nandyan yung maraming mga developments ng different developers. So, they continue to just develop. Ang daming nagiging development ngayon. Trivia, yung Ayala Mall Soledad, magiging Ayala Mall New Valley. Nakikita nyo yung facade ngayon. It's an additional 10,000 square meters of leasing property. So, talagang mas magke-create siya ng economic performance here in the area. And of course, the SM. And nakikita nyo yun? Ayan. Dito na yung Zadia, no? Talagang kitang-kita na yung facade niya kapag naglalakad dito sa area na to. May bago tayong bukas dito na outlet. This is Skechers. Dito naman, Adidas outlet. So, malaki tong Adidas outlet na to. Umaga lang kasi kaya hindi pa sila bukas. Pero may papakita ko sa inyo, no? Baka hindi nyo pa alam to. Kasi, Jaire, paano naman kami magluluto dyan? Or ano yung gagawin namin kapag kailangan namin magluto sa bahay? Kailangan pa ba namin pumunta sa market or provincial market ng Santa Rosa or yung katabing mga market dyan sa area like in Binyan? Pero, meron tayong sariling wet market dito sa Paseo. So, even if you're living in Nuvali, in Greenfield City, in Zadia, meron naman tayong mabibilan here. Like, ang daming tao ngayon kasi umaga, mga namamalengke sila. So, imagine, no? Sino mag-aakala na may wet market tayo inside Paseo de Santa Rosa or inside the vicinity of Greenfield City? Merong kakanin, like look at this guys. Ayan no, may mga kakanin, here. O, shout out daw kuya. Hello, hello, hello. Ayan. Maraming kakanin dito. Hello po. Hello. So nandito tayo ngayon, no. Nakakatuwa lang, very hospitable, very jolly ang ating mga vendors sa umaga. Fresh na fresh yung meat. Hello po! Hello po! Hello po! Good morning! Good morning po! Ayan, sinong mag-aakala na meron tayong wet market here in the area? Dumaan lang tayo, alive na alive, no, yung ating mga vendors. Pero paglabas natin, we're already in Paseo area. As in, nasa Paseo lang po siya. Malaki po yun. Dumaan lang po tayo sa isang strip. Meron din naman tayong local bakery. Pupuntahan din natin yung mga local shops dito sa area. Lagi akong bumibili dyan kasi meron silang tinda like kalihim, Spanish bread, yung mga usual na bakery natin sa area. TLC Bread Shop. Matagal na to. Nandyan yung mga tinda natin, yung mga usual sa mga local bakeries natin, no? We have pandesal here, cheese bread, yung mga usual. So, it's a mixture of like living in a suburb, but at the same time, hindi naman laging bibili tayo sa restaurant. Hindi naman laging bibili lang tayo sa mga branded, no, na mga food shops. We still have wet market here. We still have like bakery, like TLC Bread Shop. So, nandito tayo sa area na talagang nababalance, no, yung everything. And actually, papunta tayo dito sa panibagong bake shop na sikat sa Lipa, Batangas. Soft opening nila ngayon. Very timely. Pupunta tayo sa Iho Bakery. Sikat na sikat to sa Lipa, Batangas. If narinig nyo na, or taga Lipa, Batangas kayo, magbubukas sila or nagbukas na sila ng bago nilang
branch here. So, nandito lang siya along Paseo de Santa Rosa or in Arcadia. Dito sa area na to. Actually, ayun, yung corner. This is Iho Bakery. Yung sinasabi ko kanina, they are very famous with their croissants. So, it's not just your usual croissants. Nakarating na ako sa Paris, France. Pero, mafe-feel ko talaga na at par sila. At minsan, no, parang ang sarap din talaga nung crust sa labas and then yung sa loob ng croissant. Talagang at par talaga sa Paris, France no mga nanatikman ko. So, it's a must. So, this is the soft opening of Iho Bakery here in Paseo de Santa Rosa. And look at that. Look at the reception of yung mga bumibili ngayon no, dito sa Iho Bakery. So, I hope makapagbisita rin kayo dito. This is their very first day and yeah, we can't wait to have you here at matikman no, yung masasarap na pastries dito sa Iho Bakery, which is their very first outside Batangas. And nakikita nyo na nabubuo na unti-unti. Dati, pag nakarating kayo dito sa area na to, wala pang laman. I think, no, nakabili yung iba sa atin na puro damuhan pa lang. Pero ngayon, nakakatuwang tignan na nangyayari na yung mga iniisip natin dati na, uy, nakabili ako ng lote dyan, sabi dito ng developer, ganito yung mangyayari. Pero mangyayari pa kaya? Or excited akong mangyayari na kasi damuhan lang to dati. But ang galing lang dahil ngayon unti-unti na siyang nabubuo. At the same time here, oh, kitang-kita na yung 3 towers ng Zadia. So itong nakahiwalay na to, this is Zadia Tower 1 and this is Zadia Tower 2. And itong iti-turn over, mga nakabili sa Tower 3 ng Zadia, look at that. I think 70% complete na siya. Almost complete na siya sa outside, yung pinaka-shell niya. And they are already working sa loob, no? Or yung mga units itself ng Zadia Tower 3. So, tara punta tayo sa Zadia dahil alam ko, very soon, mauunang magbukas yung clubhouse. Tignan natin kung ano yung itsura ng clubhouse. Tayo dun sa Zadia kasi excited akong i-share. Kaka-groundbreaking lang nung Tower 4. Last week, if nakita niyo yung Facebook post ko, nandyan yung executives ng Greenfield City dahil nag-groundbreaking na yung Tower 4. Pagpunta natin, sobrang lapit lang natin actually. Nag-drive tayo pero pwedeng lakarin eh, no? Pero dahil gusto natin mas maging mabilis, no? Actually, buo na rin yung mga sidewalks dyan. Ayan yung mga nilalakaran ng mga taga-Zadia papunta dito sa Paseo, Wet Market. As in, very accessible lang itong condo na to. Meron akong update sa inyo dahil in the future, mamaya, papakita ko sa inyo, yung tapat ng Zadia, ang plano, dahil nga nag-groundbreaking kasama yung executives ng Greenfield, the plan is, itong area na to, na Talahiban, itong tapat mismo ng gate ng Zadia, magiging high street or alfresco dining yan. May i-offer din sila ng mga condo, pero hindi na gated. So imagine the high street in BGC or yung South Park sa Alabang, ganun yung mangyayari. Non-gated na condos, Greenfield City pa din, pero may mga alfresco sa baba, commercial strip yung baba. Para nga siyang high street or South Park. But ang kagandahan, dahil nasa tapat lang ng Zadia, Zadia is getting the best of both worlds. Kasi gated tayo, meron din tayong unit dyan, no? Pero tapat na tapat lang natin ito, no, na magiging parang high street in the future. So, congratulations sa mga nakapag-invest at gustong mag-invest sa Zadia. So, pasok tayo here. Ang bilis ng construction nila. Medyo maingay lang kasi ongoing yung construction. Pero, ito, no, meron ng ano na yung floor or yung sahig niya, no? And at the same time, itong Tower 4 natin, nakakapag-land excavation na sila. Actually, baka nga magtayo na ng foundations dito eh. Ito yung groundbreaking before. Ang dami nang nangyayari dito sa Zadia. Parang dati, meron palang Tower 1 at Tower 2. Look at this, oh! The Tower 3. Buong-buo na yung labas niya. Ayan, excited ako kasi dito nakabili yung mga naging clients ko, not just clients, turned family. Excited ako kasi mga close ko kasi sila, Tito Edwin, Tita Mayet, Tita TJ, and sa marami ko pa pong naging clients dito before, and then sa mga tita ko, and ito na yung clubhouse. Wow! Malapit na. Feeling ko next month, pwede na tayo mag-swimming dito, Gion, no? Magbablog na tayo, nagsuswim ako, no? Ang in love ako dito sa developer na to. Very true to its sila promise. Kamukhang-kamukha talaga nung render nila nung bumili ako ng unit ko dito. Pero akyat tayo, merong nag-rent lang ngayon sa unit ko. Yun, yung pinuntahan nating Iho Bakery. Nag-rent po yung owner sa unit natin ngayon. So hindi tayo makakapasok sa unit ko. But pasok lang tayo dun sa 6th floor para makita natin tong top view, yung clubhouse.
maganda na yung clubhouse sa Trava. So Trava is the high-end development or residential lot-only community of Greenfield. Tignan natin yung update ng clubhouse or social hall ng Trava. Mag-drive tayo. And may fun run pala this morning dito sa Paseo area, kaya nakasara yung ibang blocks. So as you can see, marami talagang may mga hino-host na fun run dito sa area actually. Ngayon, I think this is organized by Pocari Sweat brand. Pero sa New Valley naman, sa August will be Spartan Race. So maraming fun run dito actually, lalo na kapag summer, lalo na kapag breaks no, ng mga schools, ng mga middle school and colleges here. Tapos yung nakikita yung open space, yan mga soccer tournaments yung nangyayari dyan before. Na-cover na rin natin dati, and in front of it is the Medical City South Luzon. We just had to take an alternative route papunta sa Trava, but hindi na natin pupuntahan si Trava ngayon, pero ipapakita natin ngayon kung ano yung itsura ng update ng clubhouse kasi nakapag-video na tayo. Dadaan lang tayo sa ibang road ni Greenfield. Pupunta muna tayo dun sa mga ilang spots, like mga coffee shops na pinupuntahan ko, dun ako nag-work, dun din ako nag-study before in preparation for my real estate brokerage exam. Kaya tara, punta tayo. So nandito tayo sa Santa Rosa Tagaytay Road. On our left, ayan yung Paseo, nandyan tayo sa loob kanina. And nandito naman tayo ngayon papunta sa Santa Elena, New Valley. Technically, ito yung pinaka-main connecting road ng lahat ng main highway, kumbaga, service road, dito sa Santa Rosa area. So, pag dinire-diretso mo to, papunta na rin po itong Tagaytay. Punta na tayo dun sa may Santa Elena. Diba, Greenfield City. Tapos katabing-katabi niya lang si New Valley. But before tayo mag-New Valley, merong road pakaliwa. Nandun yung Rico's Cafe, nandun yung UST Santa Rosa, and then nandun yung ibang mga high-end developments ni Villar. Another ano naman yon, technically estate development, pero sobrang magkakadikit lang nila. And as you can see, no, nakikita nyo ngayon sa dinadaanan natin, nagkaroon lang ng konting-konting pile-up kanina sa traffic kasi may stoplight. Pero pag walang stoplight, ganito yung flow niya, no? On our right, this is Vista Mall Santa Rosa. Magta-turn left tayo, pupunta tayo sa Santa Elena. I'm excited to show it to you kasi para makita nyo rin na ano yung usual na itsura ng mga coffee shops there. Dito masarap tumambay here or masarap magstay here if you just want to like have a breakfast outside. Masarap tumambay dito kasi mag-green, ma-open space. Nandito na tayo sa Santa Elena City. Magkakamukha lang po sila, no? Puro green din, puro puno din. Ang sarap lang mag-drive dito. Ayan, puro puno lang, very relaxing. Andun na lang yung yung Three Monkeys. Yan yung Three Monkeys yung name ng coffee shop eh. Puntahan natin siya. So tara, dito yung favorite coffee place ko. Actually, maraming coffee spots dito sa area. Pero ito yung pinaka gusto ko kasi hindi ko alam kung naririnig yung kuliglig ba yung tawag doon. Feels niya very relaxing. This is Three Monkeys Brews and Bites. So if you want to grab some coffee, but it doesn't just like you buying your coffee and sitting on a table, you will enjoy this kind of ambience. So ang ganda ng ambience nila. Look at this one. Umaga pa lang kaya walang masyadong nagko-coffee pa, pero sa loob meron na sila mga customers. So ito yung itsura ng mga tables nila here. Tapos favorite ko dito kapag hapon. Kung nakikita nyo sa mga shorts ko, no, kapag naka-follow kayo sa Facebook, dito po ako minsan nagsa-selfie video. Pasok tayo sa loob. So, marami silang mga coffees dito. Meron din silang protein coffee. They have breakfast menu, all-day pizza, fries. Hello po! Hello po! So, order po ako ng protein coffee. So, favorite ko mag-order ng protein coffee here. This is Sam! Kapag nag-turn tayo here sa area na to, kung gusto nyo, dito air-conditioned naman yung area na to. So, nandito yung toilet and then parang outdoor pa rin yung ambience na. And we're here again in New Valley. So, ang sarap pala mag-shoot kapag umaga, no? Ang daming energy nito ni Gion.
So, nandito tayo ngayon, pabalik tayo or papunta tayo sa residential community ni Nuvali. I'll just wanna visit my colleague before, Mami Andrea, no, pag napapanood mo to, so bibigyan kita ng bibingka ngayon. Nagluto kasi yung nanay ko ng bibingka, umorder kami sa kanya, tapos merong sobra. So, dahil masarap ito sa breakfast, bibigyan natin siya. And I just want you guys to, kahit nandyan lang kayo sa bahay niyo po, nandyan po kayo sa US, sa Canada, you're watching in my vlog, it feels like, ay, ganito pala talaga yung magiging buhay namin, Jaire, kapag dyan kami nag-retire or kapag dyan kami tumira. So, nakita nyo, nag-drive tayo kanina sa may Santa Elena, puro puno. Ganito rin sa Nuvali, puro puno ulit. So, tara, samahan nyo ako, ita-timelapse natin tong road trip na to. Na tayo, pero medyo babagalan lang natin yung pag-drive natin here kasi I just want you guys to see kung ano na yung update sa Central Block Nuvali. So ito rin yung binavlog natin before na sariling commercial or nasa loob na commercial area para mas malapit na, no, sa residential community ni Nuvali. So nabubuo na yung the shops nila, meron ng structure. Patuloy lang to, no, yung pagbuo ng structure dito. May schools dyan, may Mary Mart, may alfresco dining, lahat ng mga kailangan or needs like laundry shops, coffee shops, magkakaroon dyan. So drive lang tayo, patuloy tayo mag-drive para makita nyo naman yung itsura ng bahay, no, ni Mami A. Tas itong tinutumbok natin na to, ayan, dito daw itatayo yung kasing laki ng market. And then alfresco yung pinakataas. Para siyang tower na, hindi naman sobrang taas na tower, pero alfresco yung pinakataas kasi nga, nasa elevated side na tayo ni Nuvali. So makikita mo yung Tagaytay Highlands, makikita mo yung Mount Makiling, and at the same time yung Laguna de Bay. And then itong right side natin, ito yung magiging commercial strip na ide-develop ng Alveo. So you don't need to worry, no, kahit nasa Calamba na yung address nyo, kapag bumili kayo or nag-invest kayo here, mas nilalapit ng Nuvali community yung mga kailangan natin or yung mga needs natin. Daming nagbabikes. Talagang kapag weekends, actually hindi na lang weekends eh, parang nagiging lifestyle na talaga ng mga tao here at dinadayo po, no, ng ibang mga tao, even non-Nuvali residents, dahil it's a very beautiful community, very inviting for outdoor activities just like biking, jogging, and before there is a wake park, no, pero inalis nila, but maglalagay sila ng different bike trails. So dito for sure mangyayari yung Spartan race. That would be on August and I will join. Baka gusto niyo mag-join, no? Yung team natin is Nuvali Realtors. So if you guys will join on our Spartan race, I will join on the 5-kilometer sprint with 10 obstacles or 20 obstacles, basta yung introductory lang. Nuvali Realtors yung team ko. So, kung gusto niyo po maging ka-team ko, piliin niyo lang, join a team. So, ito yung Sereneo, yung pinakabagong ni Alveo project. So, malapit na tayo dun sa bibisitahin nating bahay, no, ng aking colleague before. We're here in Lumira. This is one of Alveo's projects here. Dadalan lang natin ng bibingka, no, yung friend natin here. Ganito yung itsura ng Lumira Nuvali sa loob. Kung nakabili kayo ng mga Alveo communities at yung mga nag-invest sa mga bagong Alveo communities, ganito yung itsura niya sa loob, no? Yung main road, walang masyadong overhead electrical wirings. I think it's underground yung main road. Mga nasa inner roads lang, no, or secondary roads yung mga electrical wirings. But as you can see, maraming under construction, may mga bahay na rin na tinatayo at nakatayo na, and at the same time, matpuno pa rin, matrees pa din. Bibigyan natin ng bibingkang malagkit si Mami Andrea. Ganda ng bahay niya, no? Bagong-bago lang to. She's officially a Nuvali resident. So our last stop would be Rockwell, dito pa rin beside Nuvali. So this is Miriam College. Pakita ko lang sa inyo, no, yung fully operational natin ng Miriam College. And look at this one. Kung may mga nagtatanong sa akin kung may experience ako ng flood, wala po kasi medyo cloudy lang, pero kapag zoom in namin to, kitang-kita na yung Laguna Bay. And actually, kapag walang harang ng mga puno, kita na rin dyan yung Makati skyline. So,
very high yung elevation here. Flood-free area talaga to. Pang second year ko na nakatira dito sa Nuvali, so wala talaga akong na-experience na any flooding here because even if we're in an elevated area, sobrang galing din naman talaga ng drainage system dito sa area. Papunta tayo kay Rockwell and then our left is the Everest International School, no? So meron dito sa Manila and we also have here Everest Academy here inside Nuvali on the left side. So kung schools and schools lang din naman, if you are looking for a property for family building, naka-ready na, no? For schools, and then actually sa future, mga pocket business districts nila like BGC, you can build a family here, pag-aralin mo yung anak mo dito, and dito na rin sila mag-work. Ganon pinaplan yung Metro Santa Rosa, Laguna. We're here in Rockwell South, very classic, no? Makikita mo yung fencing nila sa Rockwell, Makati. You know it's Rockwell pag nakita mo yung fencing nila. So, yung country club kasi nila, nagiging Bizu during the weekend. So, puntahan lang natin siya. Para at least, no, nagkakaroon kayo ng idea ano yung mga pwede niyong ikutan kapag dito kayo nakatira. Sobrang dami po. Kahit hindi na kayo magtagaytay, kahit nandito lang kayo sa area, napakadami niyo nang pwedeng i-visit. We're here in Rockwell. Nandito tayo ngayon sa taas, which is nandito yung function hall. So, may mga scaffoldings lang here, may mga nire-repair or nire-renovate. But pag nasa taas kayo, ito yung buong vicinity ng country club ng Rockwell South. So, we have the pool, we have their covered basketball and tennis court, and then sa likod nito is their soccer field. And then if you wanna experience living in Rockwell South, meron na silang parang Airbnb dito with your own pool or dipping pool. It's not your usual Airbnb, para siyang hotel or para siyang yung mga resort style na mga parang villa. Yon. And then we're inside their function hall sa taas. Actually ito nabubuksan pa to eh. Ayan, nakasara lang ngayon pero it's a huge function area where you can have your celebration here. If you are a resident of Rockwell South, it's a premium feels, and at the same time, this is the soccer field that I was telling you earlier. This is the soccer field, and then this one, ito yung parang pinapa-Airbnb nila. I-zoom in natin para makita nyo yung pool. Para siyang mga villa na bungalow. It can cater like mga up to 8 packs, I think. If you are a resident of Rockwell South, you can rent this function area. Actually, wedding reception is also a very good event, no? Kapag gusto nyo dito. It's very premium. The feels here is very premium. Tapos baba tayo. Kasi nandun yung Bizu. Actually, merong surprise announcement yung Bizu na tatanong natin sa manager mamaya. Lalo na sa mga favorite sa Bizu restaurant. So right now, we're here sa area ni Rockwell South in which it's easily accessible by public. And if matuloy, and I think matutuloy naman talaga, parang magiging exclusive na, alam niyo yung Rockwell sa Makati na may power plant mall, pero dito more of alfresco. So, it's very, yung feels niya is very luxe and at the same time, very exclusive. So, wow, ito yung house and lot nila pala, no, na binibenta ngayon. May function area dito, but hindi na lang during weekend yung magiging operations ng Bizu. So, let's go inside. So, yeah, it's already here. Hi po! So, we are inside, technically, the Rockwell Country Club here at Carmel Ray or Carmel South. So, this is Sir John Jaire. Sir John, can you tell us more about Bizu here in Rockwell South and few announcements para mas makita, lalo na yung mga nagmamahal sa Bizu, no? Or you just want to drop by here if you're in the area? First of all, good news because we're going to open on June 10th, starting June 10th, the week of June 8th. So it will be starting Tuesdays till Thursdays, we'll be starting 11 to 9 p.m. And then on weekends, Friday, Saturday, Sunday, will be open 9 a.m. to 9 p.m. So daily na siya? Daily na siya. Hindi na lang weekends. Oh wow, that's a very good news. Ang lapit lang nito, very accessible actually if you're in the Nuvali area. If you're not in the Nuvali area, you just want to like drop by here but you're in South Luzon Expressway going to Batangas, you just have to take Silangan exit. So maraming exits dito or access or entry points, and this is a full-blown restaurant. But as you can see dito sa ambience ng Bizu dito sa Rockwell South, it's not just your usual na interior kasi it feels like hindi siya restaurant. As you can see yung mga tables nila, chairs, very homey yung style. So even if you just want to stay here, you just want to dine with your friends, with your visitors, no, kapag meron na kayong
properties in Nuvali or Rockwell, pwede nyo silang yayain dito and you can have your very good dine here. My favorite here is their coffee and their macarons. Very good ang macarons. So I hope I shared somehow a glimpse on how does it feel like living here in the South, living here in Metro Santa Rosa, Laguna. Naikot natin si Greenfield, si Nuvali, and here in Rockwell South. This is technically my daily life kung paano ako nakatira here. And I just want to take this opportunity, this outro on like thanking you guys. Ang tagal na po nating nag-YouTube pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagsuporta po sa akin. You really changed my life in a way that I can continuously support my family because of this career. I can do yung things na mga hindi ko nagagawa dati. Kaya sobrang salamat po talaga. Nagiging emotional ako ngayon kasi kapag nag-video ako, lalo na kapag mga nagiging ganito mga lifestyle video, naaalala ko po kung paano ako nagsimula. And from the very start up until the end, yung mga viewers ko po before, may mga nakakasalubong ako. Example sa Zadia na, Jaire, nanonood kami sa'yo, taga-Australia kami, napapanood ka namin, lagi kong pinapanood yung mga vlogs mo, inaabangan ko. Lalo na yung mga naging clients ko turned family na iba na rin yung connection, very deep na nag-uusap kami outside real estate here in the Philippines. So maraming salamat po. Kung ano man po yung ako ngayon at yung mga mararating ko, hindi ako magsasawang ibigay yung credit sa inyo, hindi lang sa mga clients ko or magiging clients ko pa, pati sa mga viewers na sumusuporta po ng channel. And I will promise po to continue na maging humble po and hindi po ako magbabago. Kaya thank you so much po. Salamat sa pagsuporta, salamat po dahil palagi po kayong nandyan. Till our next vlog, thank you. Happy first day of June here in the Philippines, and I hope po katulad ng mga nami-meet ko before, kahit biglaan, magkita din po tayo at maikot ko po kayo dito sa Metro Santa Rosa, Laguna. Again, this is Jaire Mamaklay. God bless you all. I'm always here. I will always be your property geek.